Patuloy na itinutulak ng ilang mambabatas, partikular na ang House Prosecution Panel, ang agarang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anila, hindi na dapat pang malunod sa technicalities ang pagnanais ng bayan na malaman ang katotohanan. Ang detalye alamin natin kay Earl Tobias. Isang mosyon ng planong ihain ng House Impeachment Prosecution Panel para himukin ang Senate Impeachment Court na simulan na ang impeachment pre-trial ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni House Impeachment Prosecutor Joel Chua, kaugnay ito ng paninindigan ng kanilang hanay na kung konstitusyon ang masusunod, hindi kailangang hintayin ang paghahayag ng kagustuhan ng panibagong komposisyon ng Kamara sa 20th Congress bago mag-convene ulit ang Senate Impeachment Court at ituloy ang impeachment trial laban sa bise. Itong nire-require po sa amin, we believe na parang medyo problema talaga, diba? Questionable. But just the same, the reason why we are complying it, because ayaw naman namin na mapagbintang kami na we are delaying the hearing. Dapat nagtutuloy-tuloy na to eh. We should be proceeding with the trial already. Punto naman ni incoming House Impeachment Prosecutor Attorney Chel Jokno, bakit pa kine-question ang kanilang kagustuhang tumuloy sa paglilitis kung nakatakdangang i-appoint ulit sa plenaryo ng Kamara ang mga prosecutors sa paglilitis sa bise. Kasabay niya ng agam-agam ni Party List Representative-elect Jokno patungkol pa rin sa pangalawang kondisyon ng Senate Impeachment Court sa House Prosecution Team. Maaari maging trap nga yan that you are insinuating that pag ginawa ng House yan ay sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. Pwede bang gagawa sila ng rules habang tumatakbo yung kaso? Di ba parang medyo hindi sumasang sa ligang batas? Pakiusap din tuloy sa Senado ni returning Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sana hindi naman malunod sa technicality ang ating kagustuhang mabigyan linaw ang pananagutan sa pangalawang pinakamataas na lingkod bayan ng ating bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias, Congress News.